Saan ka pupunta? Ba't ka nag-aaral sa balutan dyan? Sa isang linggo na kasing kasal ang pinsan ko sa probinsya eh. Kaya bukas uwi na muna ako. Aalis ka na pala bukas. Hindi ka man lang nagpapasabi. Bala ko nga sana pumunta sa inyo mamaya eh. Pagkatapos ko mag-ayos ng mga gamit ko. Kaso bigla ka namang sumulpot dyan. Pwede ba ako sumama sa'yo? Ha? Seryoso ka ba? Oo nga. Huwag ka mag-alala. Sagot kong pamasahe ko. Sigurado ka ba? Probinsya ang pupuntahan ko, malayo sa kabihasnan. Puro bundok at gubat ang makikita mo. Tapos liblib pa ang lugar. Oo nga. Sasama nga ako kahit sa labas pa yan ng mundo. Sige. Sumama ka kung gusto mo. Ilang araw ka ba ron? Bala ko magtagal dun eh. Siguro mga 1 linggo, higit pa. Ganun ba? Matagal din pala no? Oo, kaya sabihin mo na kung sasama ka ba sa akin. Sasama nga ako sa'yo. Hindi na magbabagong isip ko. Noon pa man ilag na kami ng Lola Amor ko sa mga dayong pumupunta sa lugar namin. Lalo't kapag alam namin na taga Maynila. Meron kasing isang pangyayari na naging dahilan para lumayo ang lola ko sa mga taong yon. Bunga kasi ko sa pagkadalaga ng nanay ko. Na hindi pinanagutan na naging nobyo nito na taga Maynila. Namatay rin kasi ang inay sa panganganak sa akin. Mula noon, nanirahan na kami dito sa loob ng gubat. Malayo sa karamihan. Napatingin ako sa makulimlim na langit habang kinukuha ko ang sinampay ko. Mabuti na lamang nakapagpatuyo ako. Nakakapagtaka talaga ang panahon ngayon. Kanina sobrang init. Ngayon naman ay nagbabadya ang pagbagsak ng ulan. O Yumi, ano pa bang tinatayo-tayo mo riyan? Hindi mo ba nararamdaman ang patak ng ulan? Ay oo nga po, pasensya na. Natuyo ba ang lahat ng mga nilabhan mo? Opo Lola. Siya nga pala, galing dito kahapon si Julio. Dumating siya nung nasa palengke ka. Nag-iimbita para sa kasal ng panganay niya. Oo nga pala, ikakasal na nga pala sa Sabado si Kuya Arnel. Pupunta po ba tayo? Oo naman, nakakaya na hindi tayo pumunta. Lahat ng taga-baryo tsak na dadalo. Sige po, pupunta. Pero sandali lang siguro ako. Alam niyo naman na hindi ako mahilig sa ganyang okasyon eh. Pwede naman batiin mo lang ang mga ikakasal at kumain ka. Tsaka ka na umuwi. Hindi po ba nakakahiya, Lola? Baka sabihin nakikain lang ako. Sabi mo kasi hindi mo gusto ang ganong okasyon. Ngayon naman nahihiya ka na basta ka na lang aalis. Ang gulo mong bata ka. Bahala na nga po. Baka dadalo rin ng kaibigan mong si Louie. Malabo po yun, La. Manilayan nyo na ang taong yun. Hindi na babalik yun. Malay mo naman. Tsaka siya lang ang kaibigan mo. Mabait naman kasi ang taong yun kahit ang pamilya niya. Kaya hindi mahirap kaibiganin. Sinabi mo pa. Nang mapansin kong abala si Lola Amor sa pananahi niya, inumpisahan ko naman ang pagtutupi ng mga damit na nilabhan ko. Bigla namang bumuhos sa malakas na ulan. Nakani-kanina lang ay mahina lamang. Sinabayan pa yun ng kulog at matatalim na mga kidlat. Hanggang gabi hindi tumitila ang ulan. Habang kumakain kami ni Lola ng hapunan, panaka-naka naman kami nagkukwentuhan. Siguradong mapapasarap ang tulog ko nito. Lagi naman masarap ang tulog mo kahit mainit ang panahon. Wala naman po kasi akong gagawin dito sa bahay pagkatapos sa mga gawain. Bakit hindi mo dalawin ang pinsan mong si Marcia sa kabilang baryo? Hindi ba matagal ka na niyang pinapupunta? Wala po kayong kasama dito . Wag mo kong alalahanin dito. Tsaka ilang araw ka lang namang mawawala . Pag-iisipan ko po muna. Hay, minsan alam mo gusto ko magsisi na inilayo kita sa mga tao. Masyado kasi ako natakot noon.
Wala naman po kayong masamang ginawa. Gusto niyo lang naman ako protektahan. Lalo't ang dami ng dayo sa lugar natin. Paano naman kasi? Lumaki kang hindi marunong makisalamuha sa mga tao. Aba, matanda ka na, isip bata ka pa rin. Grabe naman po kayo sa pagkaisip, bata. Totoo naman ah. Kailangan siguro turuan kita kung paano tumayo sa sariling paa. Hindi habang buhay kasama mo ko. Napahinto ako sa ginagawa kong pagsubok. Napatitig ako kay Lola habang nakatuon ang kanyang pansin sa kanyang plato. Hindi ko alam kung bakit bigla akong nakaramdam ng kalungkutan. Nasa 72 pa lang si Lola. Malakas pa at wala pang iniindang sakit. Ngunit halata na sa kulubot na balat nito ang mga taon na lumipas. Puti na rin ang lahat ng buhok niya. Kita na rin sa mga gatla nito sa noo mga pinagdaanan. Maging sa kamay nito na nangangapal na sa kalyo. Noon pa man hindi na matatawaran ang sipag nito. Nang gabing yun, laman ng isip ko ang naging pag-uusap namin ni Lola Amor. Noon lang ako nakaramdam ng takot. Paano kung isang araw ay bigla na lang mawala ang lola ko? Ngayon pa lang parang hindi ko nakakayanin. Dahil sa labis na pag-iisip, hindi ako agad nakatulog. Tanghali na rin tuloy ako nagising. Naabutan ko na si Lola sa banggerahan namin at nagluluto ng itlog na mula sa mga alaga naming manok. Oh, gising ka na pala. Ngayon ka lang yata tinanghali ng gising ah. Hindi po kasi ako nakatulog agad kagabi. Eh bakit naman? May iniisip ka ba? Wala naman pula. O siya, magsando ka na ng kanin at nang makakain na tayo. Pupunta kasi ako sa bayan para kunin yung pensyon ko. Sasamahan ko na po kayo. Wag na, may pupuntahan din kasi ako pagkatapos. Saan naman po? May dadalawin lang akong isang kaibigan. Yun po ba yung lagi niyong pinupuntahan noon? Oo, siya na nga. Balang araw makikilala mo rin siya. Pagkatapos nga ng almusal namin, gumayak na si Lola Amor. Ako naman sumundo ako ng tricycle. Kilala na halos ng mga taga ron si Lola Amor. Kaya naman kahit medyo malayo ang bahay namin, dahil nga nasa loob ng kakahuyan, hindi nila sinisingil ng mahalang Lola. Nang makasakay at makaupo na ng maayos si Lola sa loob ng tricycle, kumaway pa siya sa akin bago umandar palayo ang sinasakyan nito. Nang mapag-isa, inabala ko na lang ang sarili ko sa mga gawaing bahay. Pinakain ko ang mga alaga naming mga manok at bibe. Nag-igib na rin ako ng tubig sa posong malapit sa amin. Pagkatapos ng lahat ng iyon, natulog na lang ako para makabawi ang katawan ko. Nagising ako ng hapon na wala pa si Lola Amor. Pero hindi naman ako nababahala. Tuwing dinadalaw niya kasi ang kanyang kaibigan, madalas ay inahapon na ito ng uwi. Nakapagluto na ako ng hapunan nang dumating si Lola. Agad ko siyang sinalubong at nagmano. Kinuha ko na rin ang mga daladala niya. Kumusta pong naging lakad niyo? Maayos naman. Eh yung kaibigan niyo? Mabuti naman ang lagay niya sa awa ng Diyos. Nakapagluto na pala ako ng hapunan natin. Gusto niyo na po bang kumain? Mamaya na apo. Magpapahinga lang ako sandali. Napagod kasi ako sa biyahe eh. Sa susunod po dapat kapag aalis kayo, kailangan kasama na ako. Ganyang mabilis na kayong mapagod. Siguro nga. Sige, sa susunod isasama na kita. Gusto niyo po bang hilutin ko kayo? Hindi na. Ibigay mo na lang sa akin ang langis ko at magpapahid ako sa binte. Kinuha ko nga ang langis sa kwarto niya at ibinigay ko kay Lola. Bumalik naman ako sa kusina at saka naghain na. Sigurado kasing maya-maya magsasabi na si Lola na kumain na kami. Kapag ganyan kasi na napagod siya sa biyahe, gusto niya matulog ng maaga.
Hindi pa nga ako nakakatapos maghain. Sumunod na rin siya at naupo na sa upuan nito. Pagkatapos nga ng hapunan namin, nagpatunaw lang ng kinain si Lola Amor at nagpaalam ng papasok sa kwarto niya. Naiwan naman ako sa sala at kinuha ang magazine na bigay ng pinsan ko nung huli ako nagpunta sa kanila. Ilang beses ko na yun nabasa pero hindi pa rin ako nagsasawang tingnan ng mga litrato na naroon. Lalo na ang mga suot ng mga babaeng model. Hindi na rin ako nagtagal sa pagbabasa. Matapos na masigurong sarado na ang pinto at bintana, pumasok na rin ako sa kwarto ko. Kinabukasan naunahan na naman ako ni Lola na magising. Narinig ko siyang nagwawali sa labas ng bahay. Dumiretso ako sa kusina at nadatnan kong may nakasalang doon na saging na saba. Minsan talaga ayaw ni Lola na mag-almusal ng kanin. Sabi niya kasi minsan, nahihirapan na daw ang panunaw niya. Nilagay ko na sa plato ang mga saging at saka dinala yun sa balkonahin ng bahay. Nang nakahain na ako, tsaka ako tinawag si Lola. Mas madali po bang matunaw ang saging kesa sa kanin? Sa tingin ko, oo. Yun kasi ang pakiramdam ko eh. Siya nga po pala, nakita ko yung dala niyo. Yung po bang regalo niyo sa ikakasal? Oo, yun na nga. Hindi po ba kapag regalo sa kasal karaniwan ng inireregalo ay gamit sa bahay? Hindi naman po yun gamit eh. Oo nga. Pero para sa akin yun ang nababagay sa kanila. Para ulanin sila ng pagpapala. Pampaswerte pala yun na parang antigong rebulto. Saan niyo naman po yun nabili? Dun sa tindahan ng kaibigan ko. Mula na ako naisip na itanong pa kaya tumahimik na lang ako. Gaya ng nakasanayan ko, pagkatapos ng almusal, hinarap ko naman ang gawaing bahay. Si Lola naman nasa sala, hindi siya nananahing ngayon. Basta na lang siyang nakatingin sa kawalan. Tila ba napakalalim ng iniisip nito. Nang hindi na ako nakatiis, tinabihan ko siya at saka tinanong. Ano po bang iniisip niyo, Lola? Meron akong gustong ipagtapat sa iyo, Yumi. Pakinggan mong mabuti ha. Bigla naman po akong kinabahan sa inyo. Naisip ko na isama na lang sa himlayan ko ang lihim na to. Pero naisip ko na hahayaan kita magdesisyon kung tatanggapin mo ba ito o hindi. Tungkol po ba yan saan? Sa lihim na matagal ko nang iniingatan. Kahit ang iyong ina, hindi ito alam. Bala ko sanang ipagtapat sa kanya bago ko mamatay. Kaya lang nauna pa siya sa akin. Bigla ko tuloy na miss ang inay. Sana kasama pa natin siya. Siguro ang saya natin. Hanggang ngayon labis pa rin ako nangungulila sa kanya. Ikaw lang ang dahilan kung bakit ako nabubuhay pa hanggang ngayon. Lola, mabalik na po tayo sa gusto niyong ipagtapat sa akin. Ano po ba yun? Apo, makinig kang mabuti. Isa akong mambabarang. Ho? Isa kayong mambabarang? Oo, Apo. May alam ako sa itim na kapangyarihan. Gusto ko sanang ipamana to sa'yo. Pero nasa iyo kung tatanggapin mo ito. Totoo po pala ang mga katulad niyo. Iilan na lang ang mga katulad naming nabubuhay sa mundong ibabaw. Unti-unti nang nabubura ang lahi ng mga mangkukulam at mambabarang dahil wala nang gustong magmana sa mga bagong henerasyon. Lola, nagawa niyo na po bang mangbarang dati? Oo, Apo. Maraming beses na. Ang huling binarang ko noon ay pumatay sa kabiyak ko. Sa lolo mo. Dalagitan na nun ang nanay mo. Nung lokohin ng nanay mo noon, naisip kong barangin din ang lalaking nanloko sa kanya. Pero nakita ko mahal ng nanay mo ang lalaking yun. Hindi ko kayang dagdagan ng pighati ng nanay mo.
kung sakaling malaman niyang may masamang nangyari sa lalaking mahal niya. Tama lang po ang ginawa niyo, Lola. Na hindi barangin ang tatay ko. Sa kabila po ng ginawa niyang pagtalikod sa amin ng inay. Umaasa pa rin po ako na balang araw, makikilala ko siya. Ang tatay mo rin ang sinisisi ko sa maagang pagpanaw ng nanay mo. Pero kung sakaling gusto mo siyang hanapin balang araw, hindi kita pipigilan, apo. Karapatan mo yon. Pagkatapos ng pag-uusap namin ni Lola, sunod naman niyang ipinakita sa akin ang ginagamit niya sa pambabarang. May mga garapon na may nakalagay ng mga iba't ibang insekto. Sinulid at iba't ibang kulay at laki ng mga kandila. Ipinakita rin niya sa akin ang itim na libro na kinapapalooban ng iba't ibang ritual na nakasulat sa wikang Latin. Hindi ako nakaramdam man lang ng takot sa ipinagtapat ni Lola sa akin. Mas lalo ko pa siyang hinangaan dahil sa kabila na maaari niyang gantihan ng aking ama, alang-alang kay inay, hindi niya yun binarang. Nakakaramdam lang ako ng pagkalito dahil may bahagi sa akin na tila gustong tanggapin ang pamana ni Lola. Pero may bahagi rin ang tumututol sa akin dahil batid ko isang malaking kasalanan yun sa Diyos. Dumating ang araw ng Sabado. Maaga pa lang gumayak na kami. Nagulat pa nga kami nang may pumuntang tricycle sa bahay. Pinadala yun ni Mang Julio para hindi na kami maglakad papunta sa bahay nila kung saan gaganapin ang handaan. Pagdating sa bahay, marami ng bisita pero wala pa ang mga ikinakasal. Nasa simbahan pa daw ang mga yon. Nakipagkwentuhan muna si Lola Amor sa mga taga roon habang ako naman nasa isang sulok lang. Yumi, ikaw na ba yan? Louie? Kumusta ka na? Lalo kang gumanda. Hindi naman. Kailan ka pa dumating? Kahapon lang ng gabi. Kanina ka pa ba dito? Kakarating ko lang. Ba't hindi ka kasama sa simbahan? Bigla kasing sumama yung pakiramdam ko kanina eh. Kaya hindi na ako sumama. Ganun ba? Ayos na ba ang pakiramdam mo ngayon? Oo. Tara, doon tayo sa loob. Mas tahimik kasi doon. Sige. Akala ko nga hindi ka makakarating eh. Nakakahiya kay Mang Julio eh. Sinadya pa niya kami sa bahay. Tapos kanina, nagpapunta pa siya ng susundo sa amin. Ang bait nga ng pamilya niya sa amin eh. Siyempre naman. Sa pagkakaalam ko, buhay pang lolo mo, magkaibigan ng mga pamilya natin. Pagkatapos ba ng kasal ni Kuya Arnel, aalis ka na rin dito sa atin? Bala ko magtagal pa rito. Namiss kong lugar natin eh. Oh, talaga? Kaya palang tagal mong bumalik dito eh. Naging abala lang talaga ako sa trabaho noon at sa nobya ko. Kamusta na pala kayo ng nobya mo? Mag-iisang taon na kaming wala. Kaya nga sinubsob ko na lang ang sarili ko sa trabaho. Anong dahilan ng hiwalayan nyo? Saka ko lang ikukwento siguro sa'yo. Magtatagal pa naman ako rito eh. O sige. Kamusta na pala si Lola Amor? Ayos naman siya. Ikaw, sinong nobyo mo? Taga rito ba? Naku, wala. Hindi naman yan ang prioridad ko sa ngayon. Mahigpit pa rin ba si Lola Amor? Hindi naman. Ako lang ang may ayaw. Dahil ba sa nangyari sa nanay mo? Kaya ayaw mo tumanggap na manliligaw? Siguro. O baka talagang wala pa ako nagugustuhan. Kung ganun, wala pa lang magagalit sa akin kung yayayain kita mamasyal. Nandito ka lang pala. Kanina pa kita hinahanap eh. Kaya naman palang nawawala ka eh. May kausap pang magandang chick dito. Red, si Yumi, kababata ko. Hello, ako si Red. Hello? Mukhang masinsinan ng pag-uusap niyo ah. Pwede ba akong sumali? Pwede naman. Para magkakilala rin kayo na kababata kong si Yumi. Kumuha ng upuan na plastic si Red at tumabi pa sa akin. Bale, nasa gitna nila akong dalawa. Hindi na uubusan ng kwento si Red. Puro ngiti lang ang sinasagot ko. Maliban kasi sa hindi ako makasabay sa mga kwento niya, naiilang din ako sa presensya niya. Tanging sila lamang ni Louie ang nag-uusap.
Mabuti na lang dumating na ang bagong kasal. Kaya naputol na ang pag-uusap naming tatlo. Nagpaalam ako sa kanila na pupuntahan ko lang ang lola ko. Ramdam ko pa ang pagsunod ng tingin nila sa akin habang humahakbang ako palayo. Akala ko walang maganda sa mga taga-probinsya. Kung ano man yung nasa isip mo, lubayan mo si Yumi. Hindi siya katulad ng mga babae nakakasalamuhan mo sa Maynila. Nagkakatalag naman ako sa kapabata mo, ikaw talaga. Naniniguro lang ako. Ang mabuti pa, lapitan na natin yung mga bagong kasal. Mabuti pa nga. Hindi magkandamayaw ang mga bagong kasal sa mga bumabati sa kanila. Nakipagsiksikan na nga lang ako sa mga tao para makalapit at makabati man lang sa kanila. Nagtagal pa kami ng 1 oras bago nagpaalam si Lola na uuwi na. Hinanap ng mga mata ko si Louie, pero hindi ko siya makita sa dami ng mga tao. Para talagang piyesta ang okasyong yun. Hanggang makauwi kami, hindi ko na nakita ang binata. Umaasa na lang ako sa mga susunod na araw na magkikita pa kami bago siya bumalik ng Maynila. Pagdating sa bahay, nagpahinga lang sandali si Lola Amor. Nung bandang hapon naman, inilabas na niya ang kahon na ginagamit niya sa pambabarang. Itinuro niya sa akin kung paano lalong mapapalakas ang barang na gagawin ko kung sakali. Lahat ng sinabi ni Lola Amor ay tinandaan ko lahat. Kahit sigurado naman ako sa sarili ko na hindi ko gagawin yun. Apo nga talaga kita. Ang bilis mong nakabisa ang mga orasyon na nakasulat sa itim na libro. Madali lang naman po eh. Tsaka parang kusa na lang siyang pumapasok sa utak ko. May tiwala naman ako sa iyo na hindi mo gagamitin ang natutunan mo sa akin sa masamang bagay. Siyempre naman po hindi. Siya nga pala. Nagkita na ba kayo ulit ni Louie? Hindi pa po. Pero sabi niya magtatagal siya dito. Matagal din siyang namalagi sa Maynila Pero sa nakikita ko sa kanya, hindi pa rin siya nagbabago. Maggalang at mabait pa rin. Oo nga po. Nang sumunod na araw, hindi ko inaasahan ang pagdating ni Louie sa bahay namin. Mabuti na lang tapos na ako sa mga gawaing bahay. Kasalukuyan kong pinag-aaralan ng mga insekto sa mga garapon nun. Dumating si Louie na kasama ang kaibigan nitong si Red. May dala silang parehong basket na may lamang pagkain at saka 2 pamingwit. Ipinagpaalam ako ni Louie sa aking lola na kung maaari akong sumama sa ilog. Pumayag naman si Lola Amor sa kondisyong hindi ako magpapahapon. Ang ilog na pupuntahan namin ay nasa kalahating oras lang ang layo sa amin. Nang marating namin ang ilog, marami ng taong naliligo. Naghanap lang kami ng mapopwestuhan na hindi nasisikatan ng araw. Nang maisaayos ang mga dala namin, agad na nagpaalam ang 2 na mamimingwit na. Pero ilang minuto pa lang ang nakakalipas, bumalik na si Red at naupo sa tabi ko. Hindi ko talaga hilig ang mamingwit. Si Louie lang naman ang mapilit Mula kasi pagkabata yun ang hilig niya. Talagang kilalang-kilala mo siya no? Siyempre naman. Halos sabay na kaming lumaki ni Louie. Yumi, may tatanong sana ako Ano yun? May nobyo ka na ba? Wala. Di, pwede pala akong manligaw. Ha? Nagbibiro ka ba? Mukha ba ako nagbibiro? Tsaka, hindi ko ginagawang biro ang panliligaw. Ang ibig kong sabihin ito pa lang ang pangalawang beses natin pagkikita. Tapos magsasabi ka na gusto mong manligaw? Ganyan ba talaga kayo mga taga Maynila? Huwag mong sabihin na gusto mo yung nililigawan sa bahay. Di dadalawin kita sa bahay nyo. Makinig ka sa akin. Kahit dalawin mo pa ako sa bahay, ayoko pa rin magpaligaw sa'yo. Ang pakipot mo naman. Hindi ako nagpapakipot. Ayoko lang talaga. Nagpapakipot ka lang. Ganyan ba kayo mga probinsyano Tapos bandang huli, bibigay din. Napikon ako sa mga narinig ko. Matinding pagtitimpi lang ang ginawa ko.
para hindi lumapat ang kamay ko sa pisngi ni Red ng mga sandaling yun. Matalim ko siyang tinitigan habang nakakuyom ang mga kamao ko. Nahalata niya marahil na galit ako, kaya bigla siyang umalis nang hindi nagpapaalam at saka lumangoy sa ilog. Sinusundan ko pa rin siya ng masamang tingin. Hindi ko natuloy na malaya ng paglapit ni Louie. Hindi ka ba naiinip? Ha? Hindi naman. Bakit parang namumula yung mga mata mo? Para kang iiyak. Napuwing lang ako. Ano, nakuhuli ka ba ng isda? Meron naman. Kaya lang maliliit eh. Pinakawalan ko na lang para lumaki pa sila. Sa dami kasing namimingwit dito, bihira na lang na may malaking isda ka na mahuhuli. Pansin ko nga eh. Tsaka, hindi na rin ganun kalinaw ang tubig. Malimit kasi dito na naglalaba ang iba. Minsan, wala na rin disiplina sa pagtatapon ng basura ang mga naliligo dito. Yun nga din ang napuna ko eh. Gutom ka na ba? Hindi pa naman. Maaga pa para magtanghalian. Kanina pala nakita kita na kausap si Red. Anong pinag-usapan nyo? May ilan lang siyang tinanong sa akin. Minsan parang kayong magsalita at medyo maloko rin. Pero mabait naman. Kung hindi siya mabait, malamang hindi mo siya magiging kaibigan. Oo naman. Marami pa kami na pag-usapan ni Louie. Naputo lang ang magandang sandali nang lumapit si Red at magsabi na nagugutom na. Habang kumakain, hindi ko maiwasan na mainis. Kahit kasi hindi ako nakatingin, ramdam ko ang titig sa akin ni Red. Naging tamilmil tuloy akong kumain. Pagkatapos ng tanghalian namin, nagpahinga lang kami. Maya-maya'y nagyaya ng maligo ulit si Red. Tumanggi ako nang iyayain ako ni Louie. Nagdahilan na lang ako na masakit ang ulo. Kaya silang dalawa na lang ng kaibigan ang nagbabad sa tubig. Uwi na rin tayo maya-maya ha? Ha? Bakit? Ngayon pa lang ako nag-enjoy maligo eh. Masakit kasi yung ulo ni Yumi. Nag-iinarte lang ang babaeng yan. Panira naman ng araw ang babaeng yan. Kung gusto mo, maiwan ka lang dito. Mauna na kami sa'yo. Alam mo naman sigurong pauwi. Grabe ka naman. Iiwan mo ko mag-isa rito para sa babaeng yan? Alalahanin mo, ikaw nagsama sa akin rito. Alalahanin mo rin na ikaw itong nagpumilit na sumama sa akin dahil sa gusto mong, sige na nga, umuwi na lang tayo kung yan ang gusto mo. Nagulat pa ako nang pagkatapos lang ng ilang minuto. Umahon na sa ilog ang dalawa. Napansin ko rin ang nakasimangot na mukha ni Red. Nahulaan ko agad na ayaw pa sana nitong umuwi. Napilitan lang dahil sa sinabi kong masakit ang ulo ko. Pagkahatid nila sa akin sa bahay, hindi na rin nagtagal ang dalawa. Tinanaw ko pa sila habang naglalakad palayo. Nang lumingon si Louie at kumaway, gumanti rin ako ng kaway pabalik. O apo, bakit ang aga mo naman yatang umuwi? Kasi po Lola, biglang sumakit ang ulo ko. Siguro sa sobrang init. Oo, baka nga. Inuman mo na agad ng gamot para hindi na lumalayan. Opo. Siya nga pala apo, opinyon ko lang naman to ha. Yung kasama ni Louie kaibigan niya, hindi ko kursunada ang dating niya. Pareho po tayo Lola. Mahangin nga po. Ganun po yata kapag taga Maynila. Mabuti na lang hindi nahawan ng ugali si Louie. Likas na mabait si Louie kahit noon pa. Kaya hindi basta-basta magbabago yon. Oo nga po. Maiba nga pala ko. Hindi ka ba muna pupunta sa bahay ng pinsan mo? Pwede naman po bukas. Pero babalik din po ako sa hapon. Magdadala na nga din po ako ng tanim nating gulay. Mabuti pa nga. Sobra-sobra naman sa atin ang pananim natin eh. Kinabukasan maaga akong gumayak. Sa bayong nadala ko, pinuno ko ng mga sari-saring gulay. Matapos ang bilin sa akin ni Lola Amor, lumakad na ako. Naging masaya naman ang pagkikita namin ng pinsan kong si Marcia. Naikwento ko pa nga sa kanya
ang tungkol sa nararamdaman kong inis sa kaibigan ni Louie. Pinayuhan niya akong layuan ng mga ganong klase ng tao. Dahil wala raw yung buting maidudulot sa akin. Inanyayahan pa nga niya ako dun matulog. Pero tumanggi ako. Dinahilan kong walang kasama si Lola Amor. Bandang 4:00 ng hapon na magpaalam na akong uuwi. Nangako na lang ako na babalik sa susunod na araw. Habang pauwi, nakaramdam ako bigla ng kaba na hindi ko mawari kung bakit. Pinagkibit-balikat ko na lang ang bagay na yun. Wala akong kamalay-malay nang sa mga oras na yun na may basihan ng kabang nararamdaman ko. Nagulat si Lola Amor nang bigla na lang sumulpot si Red sa kusina ng bahay namin. Anong ginagawa mo rito? Hinahanap ko po si Yumi. Wala si Yumi rito, umalis ka na. Teka lang, parang namumukaan kita. Hindi ba kaibigan ka ni Louie? Kaibigan nga po niya ako. Kasama mo ba si Louie? Hindi po. Ako lang po mag-isang pumunta rito. Anong oras po kaya ang balik ni Yumi? Hindi ko alam. Baka gabi na rin. Okay lang po. Hihintayin ko pa rin siya. Ay, sa totoo lang iho, hindi ako tumatanggap ng bisita sa loob ng pamamahay ko. Maliban na lang kung kaibigan namin. Kaibigan po ako ni Yumi. Ang mabuti pa, bumalik ka na lang sa ibang araw. Ganyan ba talaga kayong mga probinsyana? Bastos makiharap sa bisita? Hindi kita inimbita na pumasok ka sa loob ng pamamahay ko. Basta ka na lang pumasok. Ngayon sino ang bastos sa atin? Ang yabang mo naman. Huwag kang lalapit. Teka, anong amoy na yun? At ang mga mata mo, huwag mong sabihin na gumagamit ka lang. Habang nasa biyahe ako at sakay ng pampasaherong jeep, biglang nagpreno ang driver. Dahil iilan lang kami sa loob, lahat kami napasubsob sa unahan. Agad namang humingi ng paumanhin ng driver na lumingon pa sa amin. Wala naman nasaktan sa amin dahil mabagal naman ang patakbo ng driver. Nagpaliwanag pa siya na bigla daw kasing may tumawid na itim na pusa. Marami namang nagbulungan na malas daw makakita ng itim na pusa sa daan. Napaantanda pa nga ang katabi kong may edad ng babae. Malayo pa lang ang sinasakyan kong tricycle ay napansin ko na ang napakaraming taong nakapalibot sa bahay namin. Matapos kong magbayad, agad na rin akong bumaba sa tricycle. Lahat ng taong naroon ay nakatingin sa akin. Pagpasok ko ng bahay, sa lapag ay may nakatakip ng kumot. Inilang hakbang ko yun at saka tinanggal ang kumot. Lola! Anong nangyari? Yumi, natagpo ng isang mga ngayang wala nang buhay na katawan ni Lola Amor. Hindi! Lola! Ang natatandaan ko lang, niyakap ko ng mahigpit ang lola ko habang pumapalahaw ng iyak. Wala akong nakikita nun kundi ang katawan ng lola ko, na puno ng sugat ang katawan at may natuyo pang dugo sa bibig at noo nito. Halos pagsukluban ako ng langit. Paulit-ulit na sinasabi ng utak ko na masamang panaginip lamang yun at magigising din ako. Kahit nung nasa harapan ko na ang kabaong ni Lola Amor, paulit-ulit kong sinasabi na magigising din ako sa bangungot na yun. Lola! Yumi, dinalhan kita ng mga kain. Baka manghina ka kung hindi ka kakain. Ayoko niyan! Hindi ko kailangan ng pagkain. Ang kailangan ko, si Lola Amor. Wala na tayong magagawa, Yumi. Hanggang doon na lang si Lola Amor. Bakit? Bakit nangyari sa kanya to? Sinong may gawa nito kay Lola? Hindi tayo titigil hanggat hindi natin nahuhuling responsable sa pagkamatay ni Lola Amor. Pangako yan. Sana
Hindi na lang ako umalis ng araw na yun. Sana buhay pa rin ang lola ko. Huwag mo sisilan sarili mo. Wala kang kasalanan. Walang may gusto sa nangyari. Paano na ako? Nag-iisa na lang ako. Hindi ka nag-iisa. Marami kami nagmamahal sa'yo. Nandito ko. Hindi kita pababayaan. 5 araw binurol si Lola Amor. Ang pinsan ko at iba pa naming kamag-anak na nasa kabilang baryo ang nag-asikaso lahat. Lagi lang kasi akong umiiyak at tulala. Mabuti na lang nasa tabi ko lagi si Marcia at Louie. Nung araw ng libing, hindi ko na napigilang mahimatay sa matinding pagdadalamhati. Nahimasmasan din agad ako at yumakap sa kabaong ng lola ko. Parang gusto ko nalang sumama sa kanya. Mahigpit lang akong niyakap ni Louie at ng pinsan ko para maibaba na sa hukay ang kabaong. Hindi rin agad ako umalis sa harap ng puntod ng lola. Ilang araw din akong sinamahan ng pinsan kong si Marcia bago ko siya pinagtabuyan. May sarili din kasi siyang buhay. Ayoko na makaabala pa sa kahit na sino. Nang mapag-isa, wala na akong ginawa kundi umiyak habang pinagmamasdan ng litrato ni Lola Amor. Yumi, Anong ginagawa mo dito? gusto ko lang mangamusta. Alam mong kahit kailan hindi na magiging maayos ang lagay ko. Kaya tumigil ka na sa pangangamusta mo. Naintindihan kita. Kung sa akin mo gustong ibunto ng galit mo, malukong tatanggapin yon. Mabuti pang umalis ka na. Ayoko makipag-usap. Bukas babalik na ako sa Maynila. May kailangan lang akong asikasuhin doon. Pero babalik din kagad ako. Hindi mo kailangan magpaalam sa akin. Dapat siguro, doon ka muna sa bahay ng pinsan mo sa kabilang baryo. Nag-aalala kasi ako sa'yo dito eh. Kaya ko ang sarili ko. O sige, hindi na kita pipilitin. 2 o 3 araw lang naman ako mawawala eh. Mag-iingat ka rito ha. Ni hindi ko nilingon si Louie nang lumabas siya sa bahay. Muli kong tinitigan ang litrato ni Lola Amor at niyakap yun habang umiiyak. Dahil sa pinagsama-samang pagod at puyat ng nagdaang araw, nakatulog ako. Kinabukasan na ako nagising. Kahit mabigat pa rin ang pakiramdam ko, inabala ko na lang ang sarili ko sa mga gawaing bahay. Habang naglilinis ako sa kusina ng bahay, naagaw ang atensyon ko sa isang kumikinang na bagay sa ilalim ng mesang kainan. Nang damputin ko yun, isa pala yung kwintas na ang palawit ay dahon. Malakas ang kutob ko na yun ang susi para malaman ko kung sino ang nasa likod ng pagpatay sa lola. Nang sumunod na araw naging bisita ko si Louie. May dala siyang mga pasalubong sa akin na hindi ko naman pinagkaabalahan na tingnan. Kumusta ka na rito? Ang bahay na to hindi na katulad ng dati. Naiintindihan kita. Pero sa tingin ko, hindi na makakabuti sa'yo na manatili pa sa bahay na ito. Wala akong balak iwan ng bahay na to. Ito na lang ang alaala ng lola ko sa akin. Hindi mo naman tutuloy ang iiwan eh. Ang ibig ko lang namang mangyari, habang sariwa pa sa iyong pangyayari, sa ibang lugar ka muna mamalagi. Hindi ako aalis dito. Huwag mo nang ipilit ang gusto mo mangyari. Sige, hindi na kita pipilitin pa. Kung hindi nga lang malalagay ka sa alanganin eh, sasamahan kita rito. Hindi rin ako papayag kung sakali. Alam ko naman eh, araw-araw na lang kitang pupuntahan dito. Hindi ba ako makakaabala sa'yo? Hindi ka abala sa akin. Magkaibigan tayo. Natural lang na damayan kita sa ganitong sitwasyon. Paano ang trabaho mo sa Maynila? Huwag mong alalahanin yun. Pwede naman akong bumalik kahit anong oras eh. Sa ngayon, hayaan mong damayan muna kita hanggang kailangan mo ako. Maraming salamat sa'yo, Louie. Gaya ng pangako ni Louie sa akin,
Araw-araw siyang nasa bahay. Umuuwi lang siya kapag malapit ng gumabi. Tinutulungan din niya ako sa gawaing bahay. Katulad ng pag-iigib ng tubig at pagsisibak ng kahoy. Kasalukuyan siyang nasa labas ng bahay at hinahakot ang mga kahoy na sinibak niya. Nakahubad-baro siya ng mga oras na yun. Kaya hindi ko mapigilan sulyapan ang pawisin niyang katawan. Nang bigla akong natigilan, napatitig ako sa kwintas na suot niya. Sandali akong napatulala habang nakatitig. Nang hindi na ako nakatiis, lumapit ako at saka tinignan ng malapitan ng kwintas. Parehong-pareho nga. Yang kwintas mo, sa'yo ba talaga yan? Ito ba? Galing to sa isang sama na sinalihan ko sa Maynila. Bakit? Para kasing pamilyar. Parang nakita ko na dati. Hindi ko lang matandaan kung saan. Baka nakakita ka na ng ganito dati. Si Red, meron din siya nito. Baka yung sa kanyang nakita mo nung nandito siya. Si Red meron din ganyan? Oo, lahat ng miyembro namin may ganitong kwintas. Oo nga pala. Nasaan ang kaibigan mo? Umalis siya pagkatapos ng libing ni Lola Amor. Hindi mo lang napansin dahil sa pagdadalamhati mo. Pero gabi-gabi siyang narito sa burol ng lola mo. Ganun ba? Ngayon, nasaan siya? Nasa Maynila na siya ngayon. Niyaya ko nga sumama ulit dito eh. Pero ayaw niya. Marami daw siyang gagawin. Talagang hindi na siya babalik pa dito. Pagkatapos ang ginawa niya sa lola ko. Ha? Anong ibig mo sabihin? Siya ang pumatay sa lola Amor ko. Siya ang salarin na hinahanap natin. Imposible. Hindi niya yung gagawin. Tsaka, ano magiging motibo niya? Hindi ko alam kung anong motibo niya. Pero natitiyak ko siyang pumatay sa lola ko. Meron ka bang ebidensya na nagtuturo na siyang pumatay kay Lola Amor? Oo. Nasa akin ang kwintas niya. Hindi ka naniniwala. Hintayin mo ako dito. Mabilis akong bumalik sa loob ng bahay at saka kinuha ang kwintas. Namilog at napaawang na lang ang bibig ni Louie nang makita ang kwintas na nasa kamay ko. Sari-sari ang emosyon na bumalatay sa mukha niya. Hindi rin siya makaapuhap ng sasabihin sa akin. Saan mo yun nakuha? Sa mismong kusina namin. Kung saan walang awang pinatay si Lola Amor. Bakit? Bakit niya pinatay ang lola ko? Bakit? Hindi ko alam, Yumi, ang sagot sa tanong mo. Kahit ako naguguluhan din eh. Hindi kaya nahulog niya yan nung sunduin ka namin para pumunta sa ilog? Alam natin na hindi siya pumasok sa bahay. Huwag mo na siyang ipagtanggol. Hindi ko siya pinagtatanggol. Baka kasi mali ka lang eh. Hindi ako maaaring magkamali. Ang akin lang naman, kailangan muna natin ng matibay na ebidensya. Hindi pa ba ito ebidensya? Kasi… Umalis ka na! Yumi naman, gusto ko rin mabigyan ng hustisya pagkamatay ni Lola Amor. Hayaan mo, kakalap pa ako ng matibay na ebidensya. Kung si Red nga ang pumatay kay Lola Amor, magbabayad siya. Pagkatapos ng pag-uusap naming yon, hindi na muling pumunta ng bahay si Louie. Nabalitaan ko na lang kay Mang Julio na bumalik na siya ng Maynila. Nagkaroon naman ng malaking kahungkagan sa akin ng pag-alis ni Louie. Bigla ko rin na-miss ang mga pagtulong na ginagawa niya. Bigla naman tumalim ang mga mata ko nang maisip ko ang kaibigan niyang si Red. Sa Maynila ng mga sandaling yun, ay magkaharap ang magkaibigan at mainit na nagtatalo. Saan mo sabi na iwan ang kwintas mo? Bakit ba tinatanong mo pa? Hindi ko nga alam. Hindi ko maalala kung saan. Tsaka kwintas lang naman yun ah. Pwede naman akong humingi ulit nun sa samahan natin. Dahil sa pagmamadali mong tumakas, hindi mo napansin na naiwan mo sa bahay nila Yumi. Ha? Ano ba sinasabi mo? Magtapat ka. Ikaw bang pumatay kay Lola Amor? Nasisiraan ka na ba ng bait, ha? Bakit akong pinagbibintangan mo?
Hawak ngayon ni Yumi ang kwintas mo. Gagamitin niya yun na ebidensya laban sa'yo. Wala nga akong kinalaman sa pagkamatay ng lola niya. Desperada ng babaeng yun. Kaya kung sino-sino pinagbibintangan niya. Hindi siya basta lang bibintang. May ebidensya nga siya. Natural nakakampihan mo ang babaeng yun kaysa sa akin. Alam ko naman na may gusto ka sa kanya eh. Labas ka na kung may gusto man ako sa kanya. Oras na malaman ko na may kinalaman ka sa pagkamatay ni Lola Amor, ako mismo magsusuplong sa'yo sa mga pulis. Ilang araw ding hindi nagpakita sa akin si Louie. Naisip ko na mas kinampihan niya ang kaibigan niya at hindi siya naniniwala sa sinasabi ko. Tuwing gabi lagi kong binubuksan ang itim na libro na galing kay Lola. Merong kasing pahina doon na nakasulat sa salitang Latin kung paano palalakasin ang barang. Kung hindi magbabayad si Red sa batas ng tao, ako mismo ang maniningil at magpaparusa sa kanya. Kinabukasan habang nagsasampay ako ng mga nilabhan ko, napasulyap ako sa may bintana. Bigla ko na naman kasing naalala ang lola habang nakatanaw siya doon. Hindi ko tuloy maiwasan na maiyak. Yumi, Anong ginagawa mo dito? Akala ko bumalik ka na ng Maynila. kailangan ko lang kausapin si Red kaya ako bumalik. Anong nangyari sa paghaharap nyo? Itinanggi niya ang paratang. Kailan ba umamin agad ang isang kriminal? Huwag ka mag-alala. Kakalap ako ng matibay na ebidensya. Para may dahilan na tayo. Para ipakulong siya. Para sa amin bang mahihirap ang batas ng tao? Yumi, Alam naman natin na hindi lahat ng hustisya nakakamit ng mga tulad namin ni Lola. tutulungan kita na makamit ang hustisya para sa lola mo. Mula nang bumalik si Louie galing Maynila, parati na ulit niya akong sinasamahan. Sa kabaitang ipinapakita niya sa akin, lalo tuloy nahuhulog ang loob ko sa kanya. Hindi ko maiwasang umasa na baka may katugon din ang nararamdaman ko sa kanya, lalo't sa maganda niyang ipinapakita sa akin. Naaalala mo na naman ba ang lola mo? Ha? Oo. Lagi ko naman siya naaalala eh. Ako rin naman. Lagi ko maalala ang kabaitan ni Lola Amor. Hindi matatahimik ang lola ko hanggat hindi siya nabibigyan ng hustisya. Kung hindi siya mabibigyan ng hustisya, titiyakin ko na ako ang gagawa. Anong binabalak mo, Yumi? Mabuti pang wala kang nalalaman. May sinabi sa akin dati yung mga magulang ko. Si Lola Amor daw ay isang mambabarang. Minana mo rin ba yun sa kanya? Bakit hindi ka sumagot? Hindi na mahalaga ang mga tanong mo. Mabuti pa, umalis ka na at huwag nang babalik pa. Ginagawa kong lahat para mabigyan ng hustisya ang pagkamatay ng lola mo. Huwag mo naman sanang ilagay sa mga kamay mo ang paghihigante. Alam mo kasalanan sa Diyos ang gagawin mo. Tinalikuran ko lang si Louie. Kahit nang marinig ko ang mga yabag niya paalis, hindi na ako lumingon pa. Sobrang bigat ng dibdib ko ng mga oras niyon. Buong gabi ring nanatili akong gising at nakatitig lang sa kawalan. Kinabukasan inaasahan ko nang hindi pupunta si Louie. Pero labis pa rin ako nalungkot. Lingid sa akin bumalik na ng Maynila si Louie para kausapin si Red. Kahit ano pa ang gawin mo, hindi ako aamin sa kasalanan na hindi ko namang ginawa. Mas makakabuti kung aamin ka na. Maniwala ka. Yun ang pinakamabuti mong gawin. Louie, buntis na ang girlfriend ko. Ano na lang ang mangyayari sa kanila na magiging anak ko? Kung makukulong ako. Parang inamin mo na rin na may kinalaman ka sa pagkamatay ni Lola Amor. Wala akong sinasabing ako nga ang pumatay sa matandang yon. Kung talagang mahal mo mag-ina mo, pakikinggan mo ko. Pwede ba, Louie? Kung wala ka rin namang magandang sasabihin, bumalik ka na lang sa probinsya nyo. Magsama kayo ng Yumi na yon. Huwag mong kakalimutan na pinaalalahanan kita. Oo nga pala, ngayon magkakaanak ka na. Sana tigilan mo ng paggamit ng ipinagbabawal na gamot.
Halos 1 buwan na rin pala mula nang mawala si Lola Amor. Sobrang bigat pa rin sa dibdib at may mga umaga akong nagigising at umaasang isa lang yung panaginip. Katulad ng paglipas ng mga araw, wala na rin akong balita pa kung mabibigyan pa ng hustisya ang pagkamatay ni Lola Amor. Tuwing titingnan ko ang mga tao sa amin, tila nakalimutan na nila ang masamang pangyayari na yun sa lola ko. Masakit man sa akin, nagpasya akong lisanin na ang baryo namin. Hanggat naroon kasi ako, hindi ko maisasagawa ang plano ko. O ano, hindi ka ba nahirapan na tuntunin ang bahay ko? Hindi naman po. Malinaw naman ang pagkakasulat ni Lola Amor sa address niyo. Alam ko din po na dito rin niya ako gustong pumunta kung sakali. Sa akin ka nga niya ibinilin kung sakaling may mangyaring masama sa kanya. Nandun din ako sa burol at libing ng lola mo. Hindi nga lang ako lumapit pa. Paano po kayo naging magkaibigan ni Lola? Tingin ko po sa inyo kasing edad niyo lang ang nanay ko. Ang totoo niya ng kaibigan ko talaga ang nanay mo. Pero itinuring ko na rin na parang tunay na ina ang lola mo. Sa kabila ng nakakatakot niyang lihim, isang mabuti at mapagmahal na taong lola mo. Alam ko po yun. Kaya sobrang sakit sa akin ang ginawa sa kanya. Isang demonyo lang ang gagawa nun sa kanya. Ano, hanggang ngayon ba hindi pa rin nahuhuli ang salarin? Hindi pa. Pero kilala ko kung sino siya. Kung hindi siya mapaparusahan ng batas ng tao, ako na lang magpaparusa sa kanya. Alam kong masama ang gumante, pero hindi kita pipigilan sa plano mo. Masakit din sa akin ang ginawa nila kay Nanay Amor. Kasama mo ko sa paghihiganting gagawin mo. Salamat po at naiintindihan niyo ako. Lalong lumakas ang loob ko sa pinaplano kong gawin sa taong yun. Hindi man naibsan ng kalungkutan sa puso ko sa pagtira ko sa bahay ni Aling Oro. Kahit papano may katahimikan akong nararanasan. Si Louie naman ilang beses nagpabalik-balik sa bahay namin. Nagtanong-tanong na rin siya kung may nakakita ba sa pag-alis ko. Ni isa sa kanila, walang nakakaalam ng kinaroroonan ko. Pinuntahan rin ni Louie ang bahay ng pinsan kong si Marcia. Ngunit pati ito ay hindi rin alam kung saan ako nagpunta. Kailan mo ba isasagawa ang ritual? Sa kabilugan ng buwan. Nabasa ko kasi sa itim na aklat na mas mabisa ang orasyon at kapangyarihang itim sa gabing yun. Basta sabihan mo lang ako kung anong kailangan mo sa gabing yun. Opo. Nakikita ko sa'yo na may iba pang bumabagabag sa'yo. Ano ba yun? Meron nga po. Si Louie, ang kababata ko. Nakikita ko na hindi lang kaibigan ang turing mo sa kanya. Mahal mo siya ng buong puso. Kaya lang po walang katugon ang damdamin ko. Sinabi ba niya na hindi ka niya mahal? Wala po siyang sinasabi na kahit ano. Yun naman pala. Huwag mong pangunahan ng nararamdaman niya para sa'yo. Kung sakali naman po na may katugon ang damdamin ko sa kanya, hindi po kami bagay. Malayo na pong nararating niya kumpara sa akin. Nasa baryo lang namin umiikot ang buhay ko. Alam mo, hindi naman yun basehan para masabi mong hindi kayo bagay. Ang mahalaga mahal niyo ang isa't isa at tanggap ka niya. Alam po niya ang tungkol sa lihim ni Lola Amor. Ang sabi niya, huwag ko ilagay sa kamay ang paghihigante. Pero walang makakapigil sa akin kahit siya pa. Sinabi niya lang siguro yon dahil nag-aalala siya sa'yo. Pero tama lang na hindi mo siya pakinggan. Dumating ang kabilugan ng buwan. Tahimik lang na nagmamasid si Aling Oro sa tabi. Maraming kandila rin na nakapalibot sa akin. Nararamdaman ko na ang init sa balat ko. Pero hindi ko yun alintana. Ang mahalaga sa akin mula sa gabing yun, saksi ang buwan sa magaganap na paghihiganti ko.
sa taong kumitil sa buhay ng pinakamamahal kong lola. Habang isinasagawa ko ang ritual, hindi ko maiwasan na mapaluha. Naalala ko kasi ang itsura ng lola ko nang yakapin ko ang wala ng buhay na katawan niya. Inilabas ko rin ang kwintas ni Red. Habang hawak ko yun, isang orasyon ang inuusal ko sa wikang Latin. Kinuha ko rin ang mga garapon na may mga lamang insekto. At saka yun pinakawalan. Napangiti ako nang biglang maglaho ang mga yun. Pero nakikita ko pa rin ang mga sinulid na nakatali sa kanila. Nawala na ng pag-asa si Louie na mahanap pa ako. Kaya naman nagbalik na lang siya ng Maynila. Kahit kapitbahay lang niya si Red, hindi man lang niya pinagkaabalahan na puntahan ito. Tinapos na niya ang pagkakaibigan dito. Hindi man ito umamin. Batid niya na may kinalaman ito sa pagkamatay ng lola ko. Malalim na naman ang iniisip mo dyan. Si Louie ba? Oho, hindi ko po kasi maiwasan na sumagi siya sa isipan ko. Sigurado namang iniisip ka rin niya. Hangad ko na sana maging masaya siya sa buhay niya. Alam mo, sa kabila ng ginawa mo, mas nananaig pa rin sa'yo ang kabutihan ng puso mo. Dahil yun po ang turo sa akin ni Lola Amor nung nabubuhay pa siya. Marami din akong magandang aral na nakuha sa lola mo. Mananatili yun sa puso ko habang nabubuhay ako. Mabait at masayang kasama si Aling Oro sa bahay. Madalas katukatulong niya ako sa kanyang tindahan ng mga antik. Naalala ko na dun nga pala galing ang pinangregalo namin sa kasal ni Kuya Arnel noon. Sa lahat ng pagkakataon, lagi kong naaalala ang lola ko. Bigla na naman sumiklab ang galit sa dibdib ko. Pumasok na lang ako sa kwarto ko. Tiningnan ko ang mga alaga kong insekto. Ni isa sa kanila ay wala pa ring bumabalik. Ibig sabihin lang nun, kasalukuyan pa ring naghihirap si Red. Red, ano nangyari sa'yo? Hindi ko rin alam. Pasensya na kung ngayon lang kita nadalaw. Hindi ko kasi alam na may sakit ka eh. Ayos lang. Hindi ba dapat nasa ospital ka? Isang linggo na nga ako nasa ospital eh. Hindi naman bumubuti ang lagay ko. Nagpauwi na lamang ako dito sa bahay. Ano daw sabi ng doktor? Maraming doktor ang sumuri sa akin. Isa naging resulta. Wala silang makitang sakit ko. Baka kailangang espesyalistang tumingin sa'yo. Pagod na ako. Tingin ko malapit na akong mamatay. Huwag mo sabihin yan. Paano na mag-ina mo? Di ba marami kang plano? Ayaw kong sabihin to sa nobya ko. Pero tingin ko, hindi ko na matutupad ang pangako ko sa kanyang kasal. Baka hindi ko na rin makita magiging anak ko. Huwag ka magsalita ng ganyan. Gagaling ka. Siguro karma na to sa akin. Kabayaran sa lahat ng mga ginawa kong kasalanan. Kaya mo yan. Kailangan mo magpagaling. Kaya pala kita pinasundo. May gusto sana akong ipagtapat sa iyo eh. Ako ang nakapatay sa lola ni Yumi. Hindi nga ako nagkamali. Pero bakit? Anong kasalanan sa'yo ni Lola Amor? Hindi ko naman sinasadya eh. Natakot lang ako kaya ako nagawang iuntog ang ulo niya sa poste ng bahay. Paano mo naman natin napatayin ng walang kalaban-laban na matanda? Ang sama mo! Nalaman niya kasi na gumagamit ako ng bawal na gamot. Hindi ko alam kung paano niya nalaman. Natakot ako nang isubong niya ako sa iyo o sa ibang tao. Ayoko masira ang bakasyon ko. Napakababaw ng dahilan mo. Dahil sa iyo, naulila si Yumi. Alam mo bang si Lola Amor lang ang tanging yaman niya sa mundo? Nakita ko kung paano siya magdalamhati dahil sa pagkamatay ng lola niya. Labis ako nagsisisi sa nagawa ko.
Kung alam mo lang, hindi ako patulugin ng konsensya ko. Tama lang siguro na hindi ka patulugin ang konsensya mo. Kahit nasa ganyan kang kalagayan, nagagalit pa rin ako sa'yo. Naintindihan kita. Sana maihingi mo ko ng kapatawaran kay Yumi. Hindi ko alam kung mapapatawad ka pa niya. Matinding galit niya sa'yo. Tsaka, matagal na akong walang balita sa kanya. Kung sakali lang naman. Oo, magpahinga ka na. Dito lang ako. Napansin kasi ni Louie na nahihirapan sa paghinga ang kaibigan. Nang pumikit si Red, hindi niya maiwasan na hindi mapaluha sa kalagayan nito. Butot balat na lang kasi. Maraming bukol ang buong katawan. Malaki rin ang tiyan. Nagmukha tuloy na butete ang kaibigan. Hindi rin magawa ni Louie na sabihin sa kaibigan na kulam ang sakit nito. Alam na rin niya na ako ang nasa likod ng pagkakaroon ng malubhang sakit ng kaibigan. Mas pinili na lang niya na itikom ang bibig. Habang lumilipas ang mga araw, palubha ng palubha ang karamdaman ni Red. Ang mga bukol nito sa buong katawan ay tila may sariling buhay. Para kasi yung pumipintig-pintig. Nagulat pa siya nang biglang may lumabas na uod sa mismong sugat nito. Halos bumaliktad ang sikmura niya nang mapagtanto na maraming uod ang lumalabas sa ilalim ng kumot nito. Bakit pakiramdam ko? May gumagalaw sa loob ng katawan ko. Ano bang nararamdaman mo? Yun lang. Maliban sa makirot ng mga sugat ko. Gusto mo bang tumawag ako ng doktor o kung naniniwala ka sa albularyo? Mamatay na ako, Louie. Huwag mo sabihin yan. Tatawag pa rin ako. Kahit maibsan man lang ang sakit na nararamdaman mo. Ganun nga ang ginawa ni Louie. Nagtanong-tanong siya sa mga kakilala kung sino may kilalang albularyo. Dahil nasa Maynila sila, bihira na ang naniniwala sa ganung klase ng manggagamot. Malala na rin ang sitwasyon ni Red nang muli siyang dumalaw rito. Hindi na nakakamulat ng mga mata ang kaibigan niya. Sabi nito para daw kasing may gustong lumabas sa mga mata nito. Sa kalunos-lunos na kalagayan ng kaibigan, nais na lamang ni Louie na bawian ito ng buhay. Pero alam niya, hindi yun ang gusto kong mangyari. Nagsagawa ka ulit ng orasyon? Gusto ko kasing maghirap pa si Red. Higit sa naranasan ng paghihirap ni Lola Amor sa kamay niya. Siguradong sa dinadanas niya, mas gugustuhin pa niyang mamatay na lang. Sayang, hindi ko nasasaksihan ang paghihirap niya. Hindi mo naman kailangan pang masaksihan ang nangyayari sa taong yon. Baka hindi mo rin kayanin. Pagkatapos ng lahat ng to, itatago ko na ang mga gamit ni Lola Amor. Ito ang una't huli na mambabarang ako. Tama yan. Sa kabila na gusto ko rin ang ginawa mo, hindi ko pa rin gustong mapariwara ka sa paggamit ng kapangyarihang itim. May balik din kasi yan. Alam ko po, at handa ako sa pwedeng maging balik nito sa akin. Pinilit ko pa rin maging normal ang buhay ko. Sa kabila ng pangungulila ko sa aking lola, iwinaksi ko na rin sa aking isipan si Louie. Alam kong batid na nito ang nangyayari sa kaibigan. At alam niyang ako lang ang gagawa nun. Isang araw, habang binabasa ko ang itim na libro, napansin ko ang mga insekto na bumabalik na sa mga garapon. Isa lang ang ibig sabihin nun. Wala na ang taong pumatay sa lola ko. Nang mga sandaling yun, hindi makapaniwala si Louie sa nasaksihan. Sumabog kasi ang malaking tiyan ng kaibigan niya at lumabas doon ang napakaraming iba't ibang uri ng insekto. Nilabasan rin ng alupihan ng butas ng dalawang tenga nito. Maging ang bibig at ilong. Isa lang ang nasa isip ni Louie ng mga oras na yun.
Barang ang nangyari sa kaibigan. At walang ibang gagawa kundi ako. Wala na ang taong pumaslang sa akin, Lola. Sa wakas, nabigyan na rin ng katarungan ng pagkamatay ni Lola Amor. Matatahimik na rin ang kanyang kaluluwa. Paano mo naman nalaman na wala na ang taong yun? Bumalik na po ang mga insekto sa mga garapon. Gusto ko po sanang dalawin ng puntod ni Lola. Sasamahan kita. Nang araw na yun nagtungo kami ni Aling Oro sa simenteryo kung saan nakalibing ang lola ko. Akala ko madaratnan ko ang puntod ni Lola na napapaligiran na ng matataas na damo. Ngunit hindi. Malinis ang buong paligid at may tumutubo pang mga bulaklak na sadyang itinanim doon. Parang merong nangangalaga sa puntod ng lola mo ah. Oo nga po, pero sino kaya ang mag-aabala? Masyado nang malayo to sa mga kabahayan. Kailangan pong sadyain para malinisan ang puntod. Magaling kasing makisama ang lola mo. Kaya hindi naman nakakapagtaka na kahit nasa kabilang buhay na siya, meron pa rin nagmamalasakit sa kanya. Oo nga po. Kaya kahit madalang ako pupunta dito, panatag ako na meron naman nangangalaga sa puntod ni Lola. Nag-alay ako ng maikling dasal para kay Lola. At pagkatapos dinalaw rin namin ang dati naming bahay. Ilang buwan pa lang mula nang iwan ko yun. Sira-sira na agad ang mga dingding. Pati na rin ang bubong. Mahina na rin ang mga ginamit na kahoy. Kaya hindi ko na rin pinasok. Inikot ko na lang din ang buong paligid ng bahay. At saka nag-iya ng umuwi. Ano ang plano mo ngayon, Yumi? Maghahanap po ng trabaho. Maganda yan. Susuportahan kita kung yan ang gusto mo. Maraming salamat po. Sa paghahanap ko ng trabaho, hindi ko akalain na magkukrus muli ang landas namin ni Louie. Pareho kaming nagkagulatan. Iiwas sana ako pero mabilis niyang nahawakan ang braso ko. Bitiwan mo nga ako! Gusto lang naman kitang kausapin eh. Para ano? Wala na si Red. Alam kong ikaw ang nasa likod ng nangyari sa kanya. Wala akong alam sa sinasabi mo. Wala akong pinagsabihin kahit sino sa lihim mo. Ginawa ko yun para kay Lola. Alam mong hindi namin makakamit ang hustisya kung hindi ko yun gagawin. Bago siya mamatay, iparating ko raw sa iyo ang pagsisisi niya at paghingi ng kapatawaran. Hindi daw niya sinasadya na mapatay niya ang lola mo. Labis niya yung pinagsisihan. Huli na para sa paghingi ng tawad. Alam mo ba, labis muna siya naghirap bago malagutan ng hininga. Naulila rin niya ang kanyang nobya ng 7 buwan buntis. Masakit man, tinanggap na niya na hindi na niya masisilayan ang magiging anak niya. Anong sabi mo? Magiging ama na sana siya? Oo, hindi ako galit sa iyo. Pero galit ako sa ginawa mo. Alam mo masama pero tinuloy mo pa rin. Hindi ko alam na may mauulilang isang bata. Kung nalaman mo ba kagad, hindi mo na ba itutuloy? Hindi ko alam. Ngayon nabigyan mo na ng hustisya pagkamatay ni Lola Amor. Hangad ko na mahanap mo ang katahimikan at kaligayahan na nararapat para sa'yo. Alam mong hindi na yan mangyayari. Wala na si Lola. Sikapin mo pa rin. Malulungkot si Lola Amor kung mananatili kang mabubuhay na mabigat ang dibdib dahil sa nakaraan. Sige, aalis na ako. Mag-iingat ka. Hindi ko na hinintay na magsalita pa si Louie. Agad na akong humakbang palayo sa kanya. May balak pa sana akong bilhin ng araw na yun. Pero minabuti kong umuwi na lang sa bahay. Pag uwi ko, hindi ko na napigilan ng mapaiyak na ipinagtaka ni Aling Oro. O Yumi, may nangyari ba kanina habang naghahanap ka ng trabaho? Nagkita kami ni Louie. May sinabi ba siyang masakit na salita? Wala na si Red. Sabi niya naghirap mo na to bago namatay. Di ba yun naman ang gusto mong mangyari?
ang magbayad ng binatang taga Maynila na yun sa ginawa niyo sa lola mo? Opo, pero naguguluhan ako ngayon. Naulilan niya kasi ang kanyang buntis na nobya. Ako ang dahilan kung bakit naulila ang batang yun sa ama. Alisin mo sa isip mo na kasalanan mong naulila ang batang yon. Nawalan ka rin ng mahal sa buhay dahil sa kagagawa ng ama niya. Amanos na lang kayo. Hindi ko pa rin maiwasang sisihin ang sarili ko. Lagi ko nilang sinasabi sa sarili ko na tama lang ang ginawa ko. Pinilit ko nalang ibaling sa ibang bagay ang atensyon ko. Habang hinihintay ko ang tawag ng mga inaplayan kong trabaho. Mula nang mawala si Lola Amor, hindi na bumalik sa dati ang buhay ko. Gusto ko mang maging normal ang lahat. Parang multong laging nakasunod sa akin ang nakaraan. Naiintindihan kita. Hindi ganun kadali ang pinagdaanan mo. Hayaan mo ang panahon na lang ang magsabi kung kailan ka makakalimot sa sakit na idinulot ng pagkawala ng lola mo. Binabalot ako ng sobrang kalungkutan. Parang hindi ko na kaya. Gusto mo bang samahan kita sa pagsimba? Ang pagtawag sa kanya ay isang mabisang paraan para maalis ang bigat na nakadagan dyan sa puso mo. Sige po, Aling Oro. Samahan niyo ko. Kailangan kong ingin ng tawad sa kanyang lahat ng mga nagawa kong kasalanan. Ganun nga ang ginawa ko. Humingi ako sa kanya ng kapatawaran sa ginawa ko kay Red. Hindi ko alam kung may kapatawaran pa ba ang ginawa kong pagpatay sa pamamagitan ng barang. Tama nga si Aling Oro. Isa sa mabisa ang paglapit sa kanya. Mula nang manggaling ako sa simbahan, gumaan na ang pakiramdam ko. Muli kami nagkita ni Louie nang minsan dinalaw ko ang puntod ni Lola Amor. Mukhang okay ka na ngayon. Oo, natutunan ko na magpatawad at patawarin ang sarili ko. Iyon ang unang hakbang na ginawa ko para mahanap ko ang kapayapaan ng puso't isipan ko. Mabuti naman kung ganon. Babalik ka na ba sa bahay niyo? Baka dalawin ko lang. May bahay na kasi ako tinitirhan kasama si Aling Oro. Kaibigan siya ni Lola. Pwede kaya kitang madalaw doon? Ha? Bakit? Magkaibigan tayo, hindi ba? Gusto ko lang makitang lagay mo sa bahay ng kaibigan ng lola mo. Hindi naman siguro magagalit si Aling Oro kung dadalaw ka sa bahay. Bago maghiwalay ng araw na yun, hiningi pa ni Louie ang address ng tinitirhan ko. Sinabi ko naman yun kay Aling Oro. Wala namang pagtutol sa kanya. Sa unang paghaharap nila ni Louie, naging formal ang pakikiharap ni Aling Oro. Hinayaan naman niyang magkausap kami ni Louie. Nang makaalis ito, tsaka niya ako kinausap ng masinsinan. Nanliligaw na ba si Louie sa'yo? Wala po siyang sinasabi na kahit ano. Kung sakali na magtapat siya sa'yo, mabuti pang wag mong tanggapin. Bakit naman po? Alam niyo naman ang totoo kong nararamdaman sa kanya. Hindi kayo para sa isa't isa ng binatang taga Maynila na yon. Hindi po siya taga Maynila. Sa isang baryo kami lumaki at nagkaisip. Pero matagal din siyang nanirahan sa Maynila. Bakit po tutol kayo ngayon sa kanya? Dahil nakikita ko na puro pagdurusa lang ang mararanasan mo sa piling niya. Paano niyo po nasisiguro yan? Dahil kaya kong makita ang hinaharap ng isang tao. Handa po kong sumugal. Ay, ikaw ang bahala. Ikaw pa rin naman ang magdedesisyon sa bagay na yan. Pagkatapos nga ng isang buwan na pagdalaw-dalaw ni Louie sa bahay, nagtapat siya sa tunay niyang nararamdaman sa akin. At makalipas ang 3 buwan naming relasyon, ikinasal kami. Hindi dumalo nun si Aling Oro. Nagpatayo naman ng bahay si Louie sa katabing bahay lang ng mga magulang niya. Palagi kasi siyang wala at nasa Maynila. Gusto niyang may laging titingin sa akin habang nagtatrabaho siya sa malayo. Agad ako nagbuntis noon.
at ng mga anak ako. Inilabas ko ang sanggol na wala ng buhay. Labis kaming nagdalamhati na mag-asawa sa kauna-unahan naming anak. Makalipas ang 1 taon, muli akong nagbuntis. Pero ganun na naman ang nangyari. Kitang-kita ko ang pagkadismaya sa anyo ng asawa ko. Parang gusto na niya akong sisihin. Dahil sa kagustuhan kong mabigyan ng anak si Louie, pinilit kong magbuntis ulit. Buhay nga ang sanggol na lalaki. Pero nakakatakot ang itsura nito. May kalahating itim na balat ang kalahating mukha nito. Tuwing pinadedede ko, lumalabas ang gatas sa ilong niya. Pareho din nakabaliko ang mga kamay at binti niya. Labis ang awang nararamdaman ko sa anak namin. Pinaparusahan tayo ng Diyos kaya nangyayari to sa atin. Ano bang sinasabi mo dyan? Nakalimutan mo na bang ginawa mo kay Red? Ha? Wait, diba? Hinaan mo ang boses mo. Baka marinig ka ng mga magulang at kapatid mo sa kabilang bahay. Eh ano ngayon? Gusto mo ba talaga akong mapahamak, ha? Bakit natatakot ka? Hindi ka nga natakot sa ginawa mo sa tao eh. Alam mong ginawa ko yun para mabigyan ng hustisya ang pagkamatay ni Lola Amor. Hindi ka kasi nakinig sa akin. Sinabi ko naman sa'yo tutulungan kita makamit ang hustisya. Pero pinairal mo ang katigasan ng ulo mo. Ngayon, ang mga anak natin ang tumatanggap ng parusa dahil sa ginawa mo. Huwag mo namang sabihin yan. Masakit sa akin ang mga nangyari sa mga anak natin. Walang dapat sisihin kundi ikaw lang. Oo na. Kasalanan ko na lahat. Huwag mo kong iyakan. Kahit ano pa ang gawin mo, hindi na may babalik ang buhay ng mga anak natin. At yung anak mong yan, habang buhay niyang ipapaalala sa'yo ang malaking kasalanan na ginawa mo. Kaya mas mabuti pang mamatay na rin ang batang yan. Anong klaseng ama ka? Paano mo nasasabi ang bagay na yan sa anak mo? Pasalamat ka nga buhay ang anak natin. Anong silbi kung buhay nga siya? Tignan mo itsura niya. Masaol pa siya sa isang halimaw. Hindi ko matatanggap ang batang niya na anak ko. Napaiyak na lang ako ng talikuran kami ni Louie. Niyakap ko pa ang anak ko habang tulog na tulog pa rin ng mga oras na yun. Napatingin din ako sa may pinto kung saan lumabas si Louie. Hindi ako makapaniwala na sa loob ng ilang taon naming pagsasama ay magbabago siya at magagawa pa niyang ungkatin ang nakaraan. Wala akong kamalay-malay na alam na ng buong baryo ang lihim na iniingatan ko. Kaya pala tuwing lumalabas ako, masama ang tingin nila sa akin at ang iba ay nagbubulungan. Maging ang mga biyanan ko ay malamig na rin ang pakitungo sa akin. Ang mga hipag ko ay halata ang pag-iwas sa akin. Pinapatulog ko ang anak namin nung bandang hapon nang humahangos na pumasok ng bahay si Louie. Tagaktak ang pawis nito at baka sa matinding takot. Nagtataka naman akong tinitigan siya at hinihintay na magsalita. May namatay na bata dito sa atin. Sabi na kulam daw. Ha? Sinong bata? Apo ng kapitan natin. Eh bakit ako tatakot ka? Yumi, namatay ang bata sa kulam. At ikaw ang pinagbibintangan nilang gumawa. Ha? Hindi ko yun magagawa. Alam ko naman yun eh. Baka namatay lang sa sakit ng bata. Pero sa'yo sila nagagalit. Ang mabuti pa, umalis na kayo mag-ina dito. Bago nila kayo abutan. Hindi ko alam kung magagawa ko pa kayong ipagtanggol sa mga tao. Sasama ka ba sa amin? Hindi ako sasama. Pwes hindi ako aalis kung hindi ka kasama. Huwag sana matigas ang ulo mo. Gusto mo bang mapahamak ang anak natin, ha? Pero wala naman akong ginagawang masama. Wala nga. Pero ikaw ang pinagbibintangan nila. Lalo na kapag nakita pa nila ang itsura ng anak natin. Kaya nakikiusap ako. Lumayo na muna kayo sa baryo natin.
Si Louie na naglagay ng mga damit namin sa bag. Pagkatapos pinasakay na niya kami sa naghihintay na tricycle na pag-aari ng pinsan niya. Nakasalubong pa namin sa daan ng galit na galit ng mga tao sa pangunguna ng kapitan. Nilingon ko pa sila na dire-diretso sa loob ng bakuran ng bahay namin. Dumiretso ako sa bahay ni Aling Oro na ilang taong ko ring hindi nakita. Tila hindi na ito nagulat na mapagbuksan niya ako ng pinto. Nanginginig ang buong katawan ko. Kaya naman agad niyang kinuha sa akin ang anak ko. Ipinagtapat ko sa kanya ang nangyari. Dumito kayo hanggat gusto nyo. Ligtas kayo sa mga taong naghahanap sa inyo. Sana nakinig na lang ako sa inyo noon. Hindi sana nangyayari to. Wala na tayong magagawa pa, kundi harapin ang kasalukuyang problema. Manalig ka lang at malalampasan mo rin ang lahat ng to. Mula nga noon hindi na kami nakabalik pa ng anak ko sa baryo namin. Ang huling balita ko, pumunta na rin sa Maynila ang asawa ko at buong pamilya niya. Napaiyak na lang ako dahil pakiwari ko. Tuluyan na niya kaming tinalikuran na mag-ina. Pasalamat na lang ako dahil sa lahat ng oras nasa tabi ko si Aling Oro at laging nakaalalay sa aming mag-ina. Sa paglipas ng mga taon, wala na akong naging balita pa kay Louie at sa pamilya niya. Kalaunan namatay na rin si Aling Oro dahil sa sakit. Naiwan na lang kami mag-ina na patuloy na lumalaban sa hamon ng buhay. Wakas,